Sa nakaraang episode, nagkaroon ng isang dilema ang isang syudad na kung saan tinangay ang napakalakas na Mecha UD arm sa isang mahigpit na pasilidad, na alarma ang lahat ng guard dahil malaki ang chance na ang Mecha UD na ito ay magagamit sa karahasan at kasamaan. Subalit sa di inaasahan, isang ordinaryong lalaki ang nakakuha nito at nagkaroon sila ng fuse sa mismong mecha at ang problema ay hindi na pwedeng matanggal ang mismong mecha. Dala na rin sa nanghihina ito kapag napapalayo sa lalaki at dahil sa pangyayari, target na ang lalaki ngayon ng mga kalaban na gustong maagaw ang mismong mecha arm. At sa pagpapatuloy, tumalon sina Hikaru at Alma mula sa helicopter at agad na lumipad papunta kay Ordella, ngunit napansin sila ni Ordella at nagsimulang magbitaw ng mga laser at maghagis ng mga sibat na yelo sa kanilang direksyon. Sinubukan ni Hikaru at Alma na wasakin ang yelo kaso napakatibay nito kaya hindi nila ito mabasag. Ang mga laser ni Ordella ay hindi rin nagbibigay sa kanila ng kahit kaunting pagkakataon para huminga, gumawa ng pagsusuri sina Ken at Kadana sa mga kristal ng yelo at mula sa kanilang nalaman na ang mga kristal na iyon ay gawa sa mataas na densidad ng Arbitrium, walang tao o mecha na makakabasag nito. Bagamat nabuksan na ang selyo kay Ordella ay hindi pa rin ito makagalaw ng malaya, kaya't ang pinakamagandang pagkakataon nila upang manalo ay gamitin ang kapangyarihan ni Alma upang muli itong itali. Ang mga singsing sa paligid ng katawan ni Ordella ay orihinal na nilikha ni Alma kaya't kung e-channel niya ang kanyang Arbitrium sa mga singsing na iyon, dapat sapat na iyon upang muling selyuhan si Ordella. Ibig sabihin ay kailangang puntiryahin ni Hikaru at Alma ang mga singsing sa katawan ni Ordella. Ngunit hindi magiging madali ang kanilang misyon dahil alam ni Ordella na paparating sila at naghanda sina Alma at Hikaru at muling lumipad papunta kay Ordella. Ngunit habang papalapit sila ay nagsimula ng lumitaw ang mga tinak ng Arbitrium na humaharang sa kanilang daraanan. Habang papalapit sila ay lalong naging walang awat ang mga atake ni Ordella kaya't imposibleng makarating sina Alma at Hikaru sa mga singsing sa ganitong sitwasyon. Walang blind spot si Ordella na maaaring pasukin at anumang lumapit sa kanya ay agad niyang inaatake. Habang hindi nila alam ang gagawin ay biglang nagkaroon ng plano si Hikaru at tinanong niya si Ken kung matutulungan nila si Aki. Ipinaliwanag ni Hikaru ang kanyang plano sa lahat at ang buong plano ay nakasalalay sa kakayahan ni Tuz bilang isang sniper. Nauunawaan niya ang panganib na haharapin ng lungsod kung hindi mapipigilan si Ordella kaya't pumayag siyang tumulong. Kinuha niya ang kanyang sniper at kasama si Aki bilang suporta ay nagpaputok siya ng bala gamit ang pinakamataas na lakas at tinamaan si Ordella sa likod ng kamay, bagamat hindi nakapinsala ang bala ay nagawa nitong makuha ang atensyon ni Ordella, lumingon si Ordella at binalingan ng laser. Naiwan sina Ken at Kamaro para sa depensa kaya't itinaas nila ang kanilang mga kalasag upang harangan ang laser. Ang pagkilos na ito ay nagbigay ng sapat na panahon upang sina Hikaru at Alma ay makalapit sa likod ni Ordella at may pukpok ang mga singsing upang muling buhayin ang selyo. Sa simula ay mukhang gumagana ang plano dahil nagsimulang lumiit si Ordella, ngunit biglang huminto ang mga singsing sa pagganap ng kanilang tungkulin at bumalik sa dati si Ordella. Muling umatake siya kina Hikaru at Alma kaya't humiling si Ken kay Tuz na magpaputok ulit upang muling ma-distract si Ordella. Ginawa ito ni Tuz at tulad ng plano nakuha nilang muli ang atensyon nito, nagsimula itong umatake sa kanilang ngunit tila natuto na si Ordella sa kanilang estratehiya dahil sa pagkakataong ito, hindi nito nakalimutan si Hikaru at nagpaputok din ng dagdag na laser sa kanyang direksyon. Sa kabutihang palad bago patamaan si Hikaru ay dumating si Jun upang harangan ang laser, dahil sa patuloy na atake ni Ordella ang gusaling kinatatayuan ni Naaki at ng iba pa ay naging delikado at nagbanta ng gumuho. Napilitan silang lumikas agad bago ito tuluyang bumagsak. Kasama si Hikaru ay pinasalamatan niya si Jun sa pagsasagip sa kanya at dahil may bago ng mecha si Jun, nag-alok itong siya na ang humarap kay Ordella mag-isa ngunit bago siya makaalis, pinigilan siya ni Alma dahil masyadong delikado ang laban na ito para kay Jun. Hindi nagustuhan ni Jun na tila minamaliit siya ni Alma at Hikaru kaya't upang patunayan ang kanyang kakayahan at itinulak niya sila palayo at sumugod diretso kay Ordella. Habang papalapit siya ay nagsimula ng umatake si Ordella gamit ang mga Arbitrium Crystals, ngunit hindi nagbiro si Jun nang sabihin niyang kaya niyang harapin ito. Dahil madali niyang nasira ang mga kristal habang sumusugod ay labis na humanga sina Alma at Hikaru sa kanya at gayunpaman, habang hindi problema ang mga kristal para sa kanya ang mga laser ni Ordella ay nananatiling malaking banta, nang magsimulang magpaputok muli si Ordella napilitan si Jun na umatras at magtago.
Inamin niyang maaaring hindi niya kayang gawin ito ng mag-isa ngunit mas interesado si Hikaru sa kakayahan ni Jun na wasakin ang dinasisirang Arbitrium Crystals. Ipinaliwanag ni Jun na ito ay dahil sa bago niyang mecha na bigay ni Toto. Ito ay isang upgraded na bersyon ng kanyang luma na may kakayahang kontrolin ang daloy ng iba't ibang Arbitrium kung magaling ang gumagamit nito. Dahil mahusay si Jun ay madali niyang nagagawa ito at sinabi ni Hikaru at Alma na sobrang astig ni Jun at aliw na aliw si Jun sa papuri nila, ngunit may trabaho pa silang kailangang tapusin at hindi magiging madali ang paglapit kay Ordella dahil sa patuloy na pagpapaputok ng mga laser. Plano sana ni Jun na magtira ng lakas para sa mga susunod na laban kaso mukhang kailangan niyang ibigay ang lahat ng kanyang makakaya upang makalusot. Ngunit bago siya muling sumugod ay muling pinigilan siya ni Hikaru at sa pagkakataong ito, sinabi ni Hikaru na gusto niyang magtulungan silang dalawa upang mapigilan si Ordella. Wala namang problema kay Jun ang magtrabaho ng magkasama ngunit tinanong niya si Hikaru kung ano ang balak nito, lalo't sinubukan na nilang selyuhan si Ordella dati kaso hindi ito nagtagumpay at totoo iyon ngunit matapos suriin ni Ken ang laban ni Jun laban kay Ordella. Napansin niyang ang mecha ni Jun ay tila may kakayahang mapahina si Ordella sa tuwing nagkakaroon ito ng contact dito. Kung mapipigilan ni Jun si Ordella at papatamaan ito ni Hikaru at maaaring muli nilang maselyuhan ito ng tuluyan, ngayong may plano na sila ay binali ni Jun ang isang piraso ng Arbitrium Crystal upang gamitin ni Hikaru bilang sandata, lumipad silang lahat papunta sa himpapawid upang sorpresahin si Ordella. Inihagis ni Hikaru si Jun papunta kay Ordella at matagumpay nitong napigilan si Ordella bago ito nakapag-react. Panahon na para gawin ni Hikaru at Alma ang kanilang parte upang tiyaking hindi na muling makabangon si Ordella. Inihagis nila ang Arbitrium Crystal papunta sa core ni Ordella. Mabilis na sinimulan ni Jun ang muling pagbuo ng mga singsing upang selyuhan si Ordella, kaya't naghanda si Hikaru at Alma para sa pinakamalakas nilang suntok at sa laki ng suntok na iyon, parang meteor strike na ang dating nito at ang suntok ay tuluyang nagpabagsak sa gusali ng kami at sa mga kalapit na lugar, ngunit matagumpay nitong naiselyo si Ordella. Sa wakas ay nagtagumpay sila at gayunpaman ay naiinis si Jun dahil hindi siya binalaan ni Hikaru at Alma na magpapakawala sila ng ganoong kalakas na suntok, matapos ang kaguluhan na iyon at imposibleng maitago ng Kagami Group ang nangyari lalo't iniulat ito ng mga news helicopter. Pagkatapos ng laban ay may isang bagay na kailangang asikasuhin si Jun, umalis siya mula kina Hikaru at nagsimulang maglakad palayo at tinanong siya ni Hikaru kung saan siya pupunta, ngunit sinabi ni Jun na huwag na siyang pakialaman dahil ito ay isang personal na usapin sa pamilya na kailangan niyang harapin mag-isa. Hindi lubos na naintindihan ni Alma ang sitwasyon kaso alam niyang mahalaga ito kay Jun kaya't binati niya ito ng good luck. Makalipas ang kaunting panahon ay hinarap ni Jun ang kanyang kapatid sa isang eskinita. Subalit sa pagkakataong ito ay hindi na siya magpapadala sa anumang panlilinlang dahil alam na niya na si Amar ang may gawa ng lahat ng ito. Nagulat si Amar na nalaman ito ni Jun kaso kahit alam ni Jun na siya ang kumokontrol sa kanyang kapatid, iniisip niya na wala namang magagawa ang isang palpak na tulad niya, hindi na nagsayang ng oras si Jun at inatake si Amar. Kaso hinawakan ni Amar ang kanyang mecha at ipinapaalala na kaya niyang sumisipsip ng Arbitrium mula sa mga tao. Sinimulan niyang sipsipin ang enerhiya ni Jun ngunit binaliktad ni Jun ang sitwasyon gamit ang kanyang bagong mecha na may mas mahusay na kakayahan sa pagsipsip ng enerhiya. Sa halip siya ang sumipsip ng enerhiya mula kay Amar at idineklarang tuluyan niya itong wawasakin, sinusubukan na kumbansihin ni Amar si Jun at sinabing kung sisirain niya siya at maaaring mamatay ang kanyang kapatid, kaso handa na si Jun para dito at natutunan niya kung paano alisin ang mecha UD mula sa isang tao nang hindi sila nasasaktan. Ginawa niya ito kay Amar na naghirap sa sakit hanggang sa tuluyang mawalan ng lakas at alam ni Jun na siya ang nagwagi. Nagbalik tanaw si Jun sa pag-uusap nila ni Toto tungkol sa lahat ng ito at noong una, sinubukan ni Toto na kumbansihin si Jun na kunin ang bagong mecha at talunin si Ordella nang hindi ipinapaliwanag ang buong detalye. Ngunit alam ni Jun na may itinatago si Toto at kung itutuloy niya ito ay gusto niyang marinig ang buong kwento. Natuwa si Toto sa pagiging matatag ni Jun at dahil nangangahulugan iyon na handa na siyang gawin ang kinakailangan. Samantala sina Hikaru at Alma ay nakatayo sa itaas ng isa sa mga Arbitrium spikes at bukod sa malaking pinsalang idinulot sa lungsod, mukhang nalutas na ang lahat ng problema at sa simula, balak lang ni Hikaru na manatili kay Alma hanggang sa maibalik niya ang kanyang mga alaala.
Ngunit ngayon ay tinanong siya ni Alma kung handa ba siyang samahan siya hanggang sa matagpuan niya ang daan pabalik sa kanyang sariling mundo. Pumayag si Hikaru at nagkamayan silang dalawa bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan at tiwala. Ngunit sa ibaba ay hindi pa rin ganap na payapa ang lahat at naipit si Toto sa kaguluhan at malubha ang kanyang kalagayan, gayunpaman ay may mahalagang mensahe siyang kailangang iparating sa mga kasamahan, kahit sugatan pilit siyang naglakad papunta kay Ken. Akala ni Ken ay magdudulot ng problema si Toto kaya't tinawagan niya si Aki bilang backup ngunit pagdating ni Aki, biglang bumagsak si Toto dahil sa labis na pagkapagod kaya't napagtanto nilang hindi siya naroon para makipaglaban at kasabay nito, dumating sina Ails at Fist kina Alma at Hikaru. Ngayong bumalik na ang alaala ni Alma ay gusto niyang humingi ng tawad kay Fist sa nangyari maraming taon na ang nakalipas, bagamat hindi pa rin lubos na nalalampasan ni Alma ang nakaraan, nagsusumikap siyang magpatuloy at bumangon at hiningi niya ang tulong ni Ails at Fist upang magtulungan muli. Ngunit malupit ang tingin ni Fist sa kanya at malinaw na hindi siya naroon para sa isang magiliw na pag-uusap. Samantala ay umaakyat si Aki sa mga Arbitrium spikes habang pasan si Toto at sa gitna ng kanilang pag-akyat, sinabi ni Toto na nasa matinding panganib si Auro. Ipinaliwanag niya kay Aki ang sitwasyon tungkol sa kapatid ni Jun na kinokontrol ni Amar at hindi lang si Nowo ang biktima nito, sa mga nakalipas na henerasyon at bawat pinuno ng Kagami Group ay kontrolado ni Amar at madalas siyang lumilipat mula sa isang katawan patungo sa isa pa, sinisipsap ang enerhiya ng kanyang mga host. Ngunit isang araw ay natuklasan ni Nowo ang katotohanan kaya't sinimulan niyang bumuo ng isang plano upang talunin si Amar bago siya tuluyang makontrol. Alam niyang pagkatapos niya si Jun ang susunod na target ni Amar at gusto niyang tiyaking mayroong makakapigil kay Amar, kahit huli na para sa kanya. Kaya't sinimulan niya ang pagbuo ng isang artificial na Mecha UD at kapag natapos ito ay magkakaroon ito ng kakayahang talunin si Amar at sabay na lunasan ang sakit ni Jun. Ipinaubaya niya ang plano kay Toto at iniutos na panatilihin itong lihim mula kay Jun para sa kanyang kaligtasan. Tinanong ni Toto si Nuo kung sigurado ba siya sa desisyon niyang itago ang lihim kay Jun at dahil mas may kakayahan si Jun kaysa sa iniisip nila, ngunit sinabi ni Nuo na iyon ang pinakamahusay na opsyon sa panahong iyon at sa kasalukuyan, nagising si Nuo at napagtanto na tunay na niligtas siya ni Jun mula sa kontrol ni Amar. Humingi siya ng tawad kay Jun dahil nalagay ito sa napakalaking panganib at galit na sumigaw si Jun, sinasabing hindi siya interesado sa mga posibleng panganib o sa mga lihim na itinago ni Nuo sa kanya, ang hindi niya matanggap ay ang pagtrato sa kanya ng lahat na parang bata na hindi kayang pangalagaan ang sarili. Idiniin niya na sapat ang kanyang lakas upang talunin si Amar ng mag-isa at sa puntong ito, napagtanto ni Nuo na tama si Toto tungkol kay Jun na isa itong matapang at malakas na bata. Humingi ng tawad si Nuo kay Jun dahil hindi niya ito lubos na pinagkatiwalaan noon at sinabi niya kay Jun na sabik siyang makita ang lahat ng maabot nito sa hinaharap. Ngunit sa ngayon ay may kailangang tapusin at nalito si Jun at tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Nuo. Ipinaliwanag ni Nuo na ang totoong nasa likod ng lahat ng kaguluhan na ito ay si Iles, samantala sa tuktok ng spike ay inihagis ni Iles ang isang posas kay Alma upang pigilan itong gumalaw at sa pagkakabunyag. Si Iles pala ay si Yakumo sa simula pa lamang. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.